Nakarating din kami sa wakas sa pagmamay-aring resort ni Rafael. Kanya-kanya na nagpunta kami sa front desk upang kunin ang susi ng magiging kwarto namin. Gusto kong kasama ko ang mga anak ko. I told you to save US room. What the hell? Ganito na ba ang mga staff sa resort ko ngayon? Kung ganito kabulok ang naging sistema rito, mas mabuti pang tanggalin ko na lang kayong lahat. Sobrang lakas ng sigaw ni Rafael na siyang nakakuha sa atensyon namin at ng mga tao sa paligid. Baka sa aura ni Rafael na galit ito. Habang nakayuko ang mga staff ng resort, panigurado ay dahil sa takot. Sir, ang akala po namin ay, huwag na kayong magdahilan pa. Simula bukas ayoko nang makikita pa ang mga pagmumukha nyo. Saka mabilis na lumayo si Rafael sa mga staff. Tinakpan ko na ang tenga ng mga bata dahil nag-umpisa na itong sumiksik sa akin dahil pati sila ay takot na rin sa inasta ni Rafael. Layan kasi, puro kayo kapalpakan. Mabuti na lang at naisave nyo pa ang VIP room for me, hirit pa ni Victoria. Ang babaeng ito ay wala nang ibang inisip kung hindi ang sarili niya lang talaga. Napailing ako at naglakas loob na lumapit kay Rafael. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong kumalma ito at malaman ang pinakadahilan kung bakit ito nagagalit ngayon. What happened? Tumingin ito sa akin ng sandali at nag-iwas din ng tiin at tumingin sa mga bata, na para bang tinatanong niya kung ano ang reaksyon ng mga ito. Natakot sila sa pagsigaw mo. Ano ba kasing nangyari? Dagdag ko pang tanong. Hindi sakto ang room na nai-reserve sa atin. Possible na magsama ang mga kaibigan mo sa iisang room. Ganun din ang mga bata. Si Victoria at Randall ay sila na ang bahala kung magsasama sila sa isang room, at tayo. At tayo, nakakunot kong tanong. Kung wala ng room, possible na magkasama kami sa iisang unit. Sandaling nanlaki ang mga mata ko at napatuod ako sa aking kinatatayuan dahil sa pagkabigla. Kami, magkasama sa iisang kwarto. As in, isa, araw at gabi, magkatabi. Oh, gosh, no way. That's not a good idea. Maraming pwedeng mangyari na maaaring hindi namin mapigilan. Pwedeng si Richard na lang ang isama mo sa kwarto at akin naman si Russell. Bigla ay nag-iwas muli ito ng tingin sa akin. Oh come on Rafael, that can't happen. Kambal sila, mga bata sila at tanging mga bata lamang ang siyang makakapagpa-enjoy sa isa't isa. And I think that's not a good idea, kahit ang magkasama tayo ay hindi rin magandang ideya. So it's a no for me. Tinanggal ni Rafael ang suot niyang shades. You don't have a choice. You stick with me. Tayo ang magkasama sa iisang kwarto, dahil hindi ko rin naman hahayaan na ibang lalaki ang kasama mo. Sabay sulyap nito kay Randall. Teka lang sandali, hindi naman iyon ang gusto kong sabihin. Pwede namang kami na lang ng mga bata. Rafael, tayo na lang ang magsama sa iisang room. It's my pleasure. Nakangiti at tila nang aakit na namang sambit ni Victoria habang papalapit sa kanila. Napangisi ako. Ang kapal rin talaga ng mukha ng babaeng ito. Alam niyang pamilyadong tao na, hinaharot niya pa. Tanggalan ko kaya ito ng ngala-ngala. Tumingin ako kay Rafael para makita kung anong reaksyon at sasabihin niya. At tumingin din naman ito sa akin bahagya sa kanapalunok. Ayusin mo ang sagot mo, dahil kung hindi ay sisiguraduhin kong sa labas ka matutulog. Victoria, I think that's not right. I am with my wife. Kaya dapat kami ang magkasama, pilit na ngumiti si Rafael. Masama ang tingin ni Victoria sa akin saka ako inirapan bago lumangki sa braso ni Rafael. Oh, then that's a no. Nakakalungkot naman kung ganun. Mas mabuting tawagan ko na lang si Daddy, at magpapasundo na lang ako sa kanya. Tutal hindi naman yata ako medyo enjoy dito. Nakita ko ang biglang pag-iba ng reaksyon ni Rafael. It seems like he is bothered. Bigla itong napatingin sa akin sa kabamantong hininga. Don't do that. I am sure na mag-e-enjoy ka rito kasama namin. It's just that, I don't wanna people talk bad thing about you. Hindi ko gustong pag-usapan ka dahil pamilyado na akong tao. If you want, sa tabi ng room mo ako magstay, while Cassandra is with the twins. What do you think? Sounds great. Tumatalon pang tugon ni Victoria, habang pilit na idinidikit ang sarili nitong dibdib sa braso ni Rafael. Ganun lang talaga kadaling talikuran ako ni Rafael. Bahagya na lamang akong napangiti sa katumango at naglakad na pabalik sa mga anak ko.
Pinilit ko pang ngumiti nang hindi mababakas ang pagkadismayado sa mukha ko. Nagtungo na kami sa kanya-kanya naming room. Katulad na lamang ng napag-usapan. Kami ng mga anak ko ang magkakasama sa iisang kwarto. Mommy, look, ang astig ng suot namin pang swimming. Harper and Gallo, tukoy ni Richard sa cartoons character na pinapanood nito. Wow, ang mga anak ko binata na talaga. Ang gwapo-gwapo nyo. Hinalikan ko ang tuktok ng ulo ng dalawa kong anak. Don't growing up so fast my twins. Bumalik sa comfort room si Richard habang si Russell naman ay nanatili sa aking tabi. Nang tingnan ko itong mabuti ay baka sa mukha nito ang lungkot at pagkadismayado. Mabilis ko itong inakbayan. Hey, what happened? I asked while looking at his face. Nothing mom, nakayuko pa rin itong tugon. I take a deep breath. Russell, tell me why do you look so sad? Is there something wrong? Umiling lamang ito bilang tugon. Umupo ako sa lapag upang matingnan ko ng maayos ang mukha nito dahil habang nakaupo ito sa kama ay nakayuko pa rin. Hindi man lang nito magawang magangat ng tingin kahit isang saglit. Hey, why are you crying? Inabot ko ang pisngi nito ngunit kaagad rin itong itinabig iyon. I said nothing mom, this is because of you. You've been hard to daddy. I hate you. Sigaw nito at saka tumakbo papalabas ng kwarto namin. Russell, where are you going? Anak, mommy, I'm done. Sakto namang paglabas ni Richard, kaya imbes na mahahabol ko pa si Russell, ay mabilis ko na lamang na hinawakan ang kamay ni Richard bago kami lumabas ng kwarto. I was stunned. Hindi ko na namalayan pa na unti-unti na palang tumulo ang luha ko. Parang sinasaksak ang puso ko sa sigaw ni Russell sa akin. Lalo na nang sabihan nitong he hates me. Ano bang nagawa ko? Nagtungo ako kila Leslie upang ipaalam na nawawala si Russell. Kaagad naman namin na hinanap ito ganun din sa buong resort at ipinaalam ko na rin sa mga staff. I can't stop crying knowing that one of my son is missing at galit pa sa akin. Wala pa rin ba? Naiyak kong tanong sa mga staff. Pakiusap hanapin niyo ang anak ko. He's just 4 years old, sabay napayakap ako kay Jovi. Tahan na mams. Mahahanap rin natin si Russell, pang-aalo nito sa akin habang hinihimas ang likod ko. What's happening here? Sabay-sabay kaming napatingin sa kada rating lamang na si Rafael. Nakalingkis na naman si Victoria sa braso nito habang nakasando at tanging short lamang si Rafael. Kaagad ako na nag-iwas ng tingin. I can't look at him knowing na hindi ko matukoy kung anong ibig sabihin ni Russell. Naging masama na ba talaga akong ina? He said that I've been hard for Rafael. Sa paanong paraan? Sa tuwing magkakagalit kami ay palagi ko namang kinikimkim sa dibdib ko ang tungkol sa amin. Thus he knows na hindi maayos ang sa pagitan namin ni Rafael. Sir Roosevelt, nawawala po kasi ang isang anak ng kasama niyo, pero pinahahanap na po siya at makakaasa po kayong mahahanap po namin siya, tugon naman ng head manager ng resort. Mabilis na nagkunot ng noo si Rafael at mas lumapit pa sa amin sa katinanggal ang suot na shades. You mean one of my son? Tanong muli ni Rafael at bakas na rito ang galit. Ha, sir, anak niyo po, naguguluhang tanong ng head manager at sabay tingin sa akin ganun din si Rafael. What the heck is happening? Why didn't you tell me? Bakas pa rin sa boses nito ang galit at sa akin na nakatingin. Lahat ng staff, halugugin ang bawat sulok. Ang batang nawawala ay anak ni Mr. Roosevelt. Sigaw ng head manager at mabilis na nagsikilos ang mga staff kabilang na rin ito sa umalis at naghanap. Wala akong balak ipaalam sa Connie A. Wala akong balak sabihin sa kanyang ang bagay na ito dahil una pa lang, alam kong hindi kami ang priority niya rito. Kaya naman tinitigan ko lamang ito sa mga mata at saka ko ito tinalikuran. Ngunit mabilis na hamarang ito sa lalakarin ko. Wala kang balak sabihin sa akin no. Tell me, what happened? Tumawag ka na ba ng mga pulis? Don't act like you care for my sons. Pagkarating pa lang natin dito, takot na sila sa'yo. You didn't even think twice nang sigawan mo ang mga staff mo. Lakas loob kong sigaw rito. Anak ko rin sila Cassandra. Natulala si Cassandra at hindi makapagsalita habang nakatitig sa galit na mga mata ni Rafael. Of course, anak ni Rafael ang mga anak niya dahil sa pesteng kasal nila, pero iyon lang yun. But it seems like,
There's something she didn't know. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya pa rin na tanging silang dalawa na lamang ang nagkakaintindihan. I mean it. Anak ko sila simula nang ikasal tayo. So, what really happened? Bakit siya nawawala? It's because of you. Sabay sunod-sunod niyang hampas sa dibdib ni Rafael. Dahil sa'yo kaya nagkagulo ang buhay namin ng mga anak ko. Stop. Are you insane? Pinipigilan ni Rafael ang bawat hampas ni Cassandra hanggang sa mahawakan nito ang mga kamay niya. Hindi makakatulong itong ganitong ginagawa mo. Lalo mong pinapagulo ang sitwasyon. Before your emotions, can you go back to your senses? We need to find Russell. Parang natauhan siya sa sinabing iyon ni Rafael. Tama siya, mas kailangan na mahanap muna ang anak nila. Unti-unti siyang humiwalay kay Rafael at tumingin sa paligid. Lahat sila nakatingin sa kanya na parang dismayado at ang tingin nila na nanghuhusga. Ano na naman bang katangahan itong pinapairal ko? Magdagdag kayo ng mga tao na maghahanap. Utos ni Rafael sa mga staff at umalis na rin ito. Lumapit sa kanya sila Leslie kasama si Richard. Ayos ka lang ma'ams. Mahahanap rin nila si Russell, don't worry. Tutulong ako. Sasama ako sa paghahanap. Niyakap ni Cassandra ang isa pa niyang anak. Stay here with your tita Leslie ha. Hahanapin ko si Kuya Russell. Mahal na mahal kayo anak. Okay po, take care. Sana makita na po si Kuya Russell. I love you too, Mom. Naglakad siya patungo sa ilang staff. Nakaramdam siya ng konting hilo ngunit kaagad naman na may umaalalay sa kanyang likod. Nang tingnan niya kung sino ito ay nakita niya si Randall na halata sa mukha ang pag-aalala. Sasama ako, tutulong akong hanapin ang anak mo, sambit nito at tanging pagtango lamang ang kanyang naging tugon. Tiningnan nila sa CCTV kung saan maaaring magpunta si Russell, pero nakakadismaya dahil ang dinaanan nitong area ay sira ang CCTV. She looked at Rafael's face. Parang gusto nitong sirain ang computer. Kailangan na nating tumawag ng mga pulis, mas maraming maghahanap mas mapapadali na mahanap natin siya, komento niya. No. We can't do that. Maraming naka-check-in ngayon, kapag may mga pulis na dumating papangit ang tingin at ang reviews ng mga foreigner dito sa resort, marteng sambit ni Victoria. Ang lahat ay napatingin kay Victoria. Napakuyong ng kamao si Cassandra. Talagang gusto mo ng away no? Tumayo siya at kaagad na sumugod dito, ngunit kaagad na hamarang si Rafael sa pagitan nila pero hindi siya nagpatalo. Alam mo kanina ka pa, nawawala ang anak namin. Hindi mo ba maintindihan yun? Ngayon, kung wala kang maitutulong edi manahimik ka na lang. O hindi kaya ay umuwi ka sa tatay mo, umiyak ka, at magsumbong ka na inaway kita. You don't have manners. I'm your VI past client daughter. You can't do this to me. Sigaw nito. I don't care. Mawala na kayo kung mawawala kayo, pero wala akong pake. You're such a brat. Stop it Cassandra. Nagtitimpi namang sambit ni Rafael, balak niya pang sugulin si Victoria ngunit kaagad siyang hinila ni Rafael papalayo roon. What the heck are you doing? Tanong ni Rafael nang makalabas sila ng hotel. What? Ako na naman ang mali. Rafael, just for once pwede bang ako naman ang kampihan mo? Tumulo na naman ang kanyang luha, at napaupo siya. Hindi ko na alam kung nasaan ang anak ko. Baka natatakot na siya, kasi wala ako sa tabi niya. Mabilis na nakonsensya si Rafael. Napatiimbagang siya habang pilit na pinipigilan ang hindi rin maluha. Ayaw niya naman na mamili sa kanilang dalawa ni Victoria kung sino ang kakampihan niya. Sadyang ayaw niya lang din masira ang kumpanya nila Cassandra dahil sa padalos-dalos nilang kilos. Russell, nasaan ka na ba? Tanong ni Cassandra sa kawalan habang humahagulgol ng iyak. Just then, nakatanggap ng tawag si Rafael at kaagad naman niyang sinagot ito. Russell, where are you? Gulat na tanong ni Rafael sa kabilang linya. Mabilis na napaangat ng tingin si Cassandra at kaagad na tumayo nang marining ang pangalan ng anak niya. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Si Russell ba yan? Nasaan daw siya? Give it to me. Pero kaagad na namatay ang tawag. Don't worry, he's safe, naroon siya kila Lola Carmen. Lola Carmen, who is she? Is she your grandmother? Looks like that. Ang gusto ni Russell ay tayong dalawa ang susando sa kanya. At mahigpit niyang bilin na huwag magsama ng ibang tao, especially Victoria and Randall, sabay nag-iwas ng tingin si Rafael.
They are your VI pass. I told you it's your fault. Just let's go, huwag ka nang madami pang salita riyan. Wala nang nagawa pa si Cassandra nang magsimula ng maglakad si Rafael papalabas ng resort. Kaagad naman niya itong sinundan saka sumakay sa kotse. Malapit lang naman ang sinasabi nitong old house ng Lola Carmen nito, kung tutusin ay kayang-kaya niyang lakarin. Nang makarating sila doon ay nakita niya si Russell sa tabi ng isang matandang babae at matandang lalaki. Nasa labas ang mga ito, nakaupo, at tila masayang nagkukwentuhan. Kaagad naman siyang lumabas ng kotse at tumakbo patungo kay Russell. "Russell, anak!" she shouted to caught Russell attention. Ngunit bago pa siya makalapit ay kaagad na itong nagtago sa likod ng matandang babae. Nang makalapit siya ng lubusan ay para bang pinipiga ang puso niya. Ramdam niya kung gaano kayo ni Russell na lapitan siya. "Russell, I'm sorry, but I am so worried when you're gone. Please, forgive me." Hindi na maiwasan pa ni Cassandra ang hindi mapaluha muli at mapatakip sa kanyang labi. Naramdaman niya ang pag-akbay ni Rafael sa kanyang balikat. Hindi siya nagreklamo at sa halip, she lintahim. Hindi niya kinakaya ang mga nangyari. "Buddy, don't be hard to your mom. She's not the responsible for what happened, but I am," sambit ni Rafael, saka bumantong hininga. "I am very sorry. I promise na kayo na ang uunahin ko, gaya ng pangako ko noong una. This time, gagawin ko na ang ipinangako ko. Trust me son." Nakasilip lamang si Russell sa kanila at napatingin sa dalawang matanda. Tumungo ang mga ito at dahan-daang lumabas si Russell at lumapit kay Cassandra. Sabik niyang niyakap ang anak niya. "Oh, I miss you Russell." "I am very sorry anak," sambit ni Cassandra habang pilit na pinapakalma ang sarili. "I miss you too mom. And I am sorry, but promise me, na hindi mo na aawayin si daddy." "Hindi na, pangako." Sumunod na yamakap kay Russell ay si Rafael at binuhat pa ito. Matapos ang senaryong iyon ay pumasok na sila sa loob at formal silang pinakilala nang dumating si Richard. Ipinahatid nila ito kay Leslie at sinabi na rin sa mga staff na nakita na si Russell, pero hindi na nila ipinaalam pa kung nasaan sila. Kapwa nila naisip na hindi na kailangan pang malaman ni Victoria kung nasaan sila. Sapat na yung gulong nangyari kanina. This is a family bonding, but it turns out a disaster. At ngayon ay dapat lang na lumayo sila para kahit papaano ay maging masaya pa ang susunod na 2 araw na bakasyon nila. "Ikaw talaga Rafael, hindi mo man lang kami inimbitahan sa kasal mo. Abay may mga apo na rin pala kami sa iyo, at malalaki na." Sambit ni Lolo Benjamin. Magsasalita pa sana si Cassandra para sabihin sa mga ito na hindi ito mga anak ni Rafael, pero kaagad itong pinutol ng asawa niya. "Lolo Benjamin, nagpadala ako ng imbitasyon. Natanggap iyon ni Lola Carmen, di ba Lola?" tanong ni Rafael. Para namang may inalala ang matandang babae. "Ay, oo nga pala. May dumating ditong imbitasyon, pero kasalukuyang kaming nasa Galia, at huli na nang mabasa namin ang sulat mo," tugon ni Lola Carmen. Napasulyap si Cassandra sa dalawa niyang anak na kasalukuyang naghahabulan sa labas kung saan may puting buhangin at malapit sa dagat. Masayang nagkita muli ang magkambal kanina. Kitang-kita niya sa mga mata ng kambal na masaya ang mga anak niya ngayon. Ito na siguro ang masasabi niyang simulan ng totoo nilang bakasyon. Hamaba pa ang kwentuhan at doon niya mas nakilala ang dalawang matanda. Ito pala ang nagsilbing mga magulang ni Rafael noon, lalo na nang mawala ang mommy nito. Hindi na nila namalayan pa na gumabi na pala. "Sa itaas na kayo matulog, may 2 kwarto roon para sa mga bisita namin. Masaya kami na nakita ka naming muli kasama ng asawa at mga anak mano." "Masaya rin po kami, salamat po ng marami," tugon ni Cassandra sa kakapwa na nila inakyat si Russell at Richard sa kwarto dahil tulog na ang mga ito. It's time for them to go in their room. Mababakas sa kanila ang pagkailang, intense, at para bang hindi sila kapwa mapakali lalo na nang pumasok na sila sa loob. Parang ang init ng paligid kahit pabukas naman ang bintana sa veranda at malakas ang hangin. "I'm gonna go out. Do you want a drink?" Natatarantang tanong ni Rafael. "Oh, okay, maybe a beer or 40% of alcohol volume ng wine or anything, it's up to you,"
nailang niyang tugon sa kamabilis na nagtungo sa veranda at umupo sa upuan na naroon. Napailing na lamang si Rafael at lihim na napangiti. Kitang-kita niya kasi kung paano mailang si Cassandra. Well, that's not the first time, pero hindi niya mapigilan maamaze sa bawat reaksyon na ipinapakita nito sa kanya. Hindi naman mapakali si Cassandra sa veranda, linom sila ng alak. For what? Para makatulog ng maayos o para? Oh my gosh! Kaagad binura ni Cassandra ang nasa isipan niya. That's not gonna happen. Iinom lang sila at matutulog, that's it. She hasn't shaved her magical flower yet. Hey, I'm here. Napatingin si Cassandra sa kada rating lamang na si Rafael at habang inilalapag nito ang binili. Beer lang ang nabili ko, pero may dala rin akong red wine. Mas malakas nga lang ang tapang nito, that can be blow your mind. I can blow yours too. Oh, damn. I am very sorry. That's not what I meant. Tumalikod siya sa asawa saka sumigaw ng walang boses dahil sa kagagan niya. Para na siyang nawawala sa sarili. Kung ano-ano na ang lumalabas sa kanyang bibig. Baka isipin ni Rafael na easy to get siya kaya naanakan. Gusto na lamang niyang sabunutan ang sarili. Red wine na lang sa akin. Mukhang mas kailangan ko ito para mas mabilis akong makatulog. Sa kanya sinundan niyo ng pekeng tawa. Rafael chuckled. Easy, wife. Masyado kang kabado, hindi naman ako nangangain ng walang permiso. Biglang napapikit at napalunok si Cassandra. May kainan ba talagang magaganap sa kanila ngayon? Madidiligan na ba talaga siyang muli? Hindi pwede. Bakit kasi hindi man lang niya naisip mag-shave? Umiwas na lamang ng tingin si Cassandra at nagpatay mali siya na walang narinig. Sunod-sunod niyang tinungga ang wine. Hindi siya nakikinig kahit pa sinasabihan na siya ni Rafael at inaagaw na ang bote. Sa kanya, ang sabi ko kasi sa'yo ay magdahan-dahan ka. Look at yourself, lasing ka na. Galit na sambit ni Rafael kay Cassandra na kasalukuyang natatawa. I remember that night, Rafael. Ang akala ko talaga bundat ang makakasama ko ng gabi na yun, but guess what? He's hot. Ang sarap niya. Lasing na nga talaga si Cassandra dahil nagagawa na nitong ikwento ang mga pangyayaring hindi na dapat pang ikwento. Bigla ay nag-init ang pisngi ni Rafael. That man is him. Kung ganun, ay pinupuri siya ngayon ni Cassandra. Hindi niya tuloy mapigilan ang hindi mapangiti. Siya ang tatay ng mga anak ko, pero hindi na kami nagkita pa. Pero sa tingin ko, wala kang binatbat sa matipunong katawan noon. Napakunot siya bigla ng noo at napatingin sa kanyang katawan. Hindi ba malaki ang katawan niya? Matulog na nga tayo kung ano-ano na ang sinasabi mo. Of course, mas matipuno pa rin ako, at sa akin ka pa rin bumagsak. Sandali siyang napahinto. He can't believe na parabang nagseselos siya sa sarili niya. Normal pa ba siyang tao? Biglang lumapit sa kanya si Cassandra, at nanlaki ang mga mata niya nang silan siya nito ng halik, ngunit mabilis din na humiwalay. But, I think your lips taste better, at binabasa ni Cassandra ng laway ang sariling labi gamit ang dila. Nito na parabang tinitikman ang halik niya. Napakuyong siya ng kamao saka napalunok. Is this kind of trials? Dahil kung oo ay parang hindi niya kakayanin dahil sa inaakto ni Cassandra. His friend is now in trouble. Big time. Matulog ka na, talagang lasing ka na, pilit na nilalabanan ni Rafael ang init na nararamdaman. Hindi pa ako lasing. Ano ka ba naman? Parang iyon lang ay malalasyang agad ako. Mahinang nilalang. Tugon ni Cassandra na parabang nababaliw na dahil natatawa itong mag-isa. Wala nang ibang paraan pang naisip si Rafael kung di ang buhatin si Cassandra patungo sa kama. Nagpupumiglas pa ito noong unang ngunit hindi na rin nakapalagpa ng marahan niya ito milapag sa higaan. Hindi pa ako matutulog. Protesta ni Cassandra kaya naman pinitik ni Rafael ang noo nito. Ouch! Ang sakit! Reklamo pa nito habang nakapikit at nakakunot ang noo. Matulog ka na, masyado ka ng maraming nainom. And please, anumang oras ay parabang hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Have mercy on me, wife. Dahil ayokong manamantala ng isang lasing, saka bamantong hininga si Rafael. Hindi naman na nagsalita pa si Cassandra kaya naman mas natitigan pa ni Rafael ang mukha ng kanyang asawa. Nakakunot pa rin ang noo nito tulad kanina, kaya naman itinapat niya ang dalawang daliri upang lapurin ang nakakunot nitong noo. Napangiti siya ng bahagya nitong inginuso ang labi.
Ang makasalanan nitong labi ang siyang bumabaliw sa kanya kanina pa. Tumayo na siya saka dumiretso patungo sa shower room upang maibsan ang init na nararamdaman. Hindi na niya napigilan pa ang sarili na magparaos mag-isa. Ito ang unang beses na ginawa niya ito. Kayang-kaya niyang makuha ang sino mang babae ang naisin niya ngayong gabi, pero mas pinili niyang magmariang palad dahil kay Cassandra. At first, Rafael wasn't aware that Cassandra is watching him. Nanlalaki ang mga mata ni Cassandra sa pagitan ng nakaawang na pinto ng shower room. Masusuka sana siya pero nalunok niya ang sariling laway nang makita kung gaano katipuno ang katawan ng kanyang asawa, habang ginagawa nito ang isang bagay na hindi niya inaakala. Oh, wife! At sunod-sunod na tumalsik ang katas nito. Napatikip ng bibig si Cassandra nang malaman niya kung sino ang pinagpapantasyahan ni Rafael. Kaagad siyang bumalik sa kama at huminga saka pumikit. Talagang nawala ang tama ng espiritu ng alak sa kanyang sistema. Nang matapos maligo si Rafael ay tanging towel lamang sa kanyang baywang ang nanatiling nakatapi sa kanyang pribadong parte ng katawan. Habang palabas sa shower room ay pinupunasan niya ang kanyang buhok. Nang mapatingin siya sa kama ay wala na roon si Cassandra. Napakunot siya ng noo at ipinalibot ang paningin, hanggang sa makita niya ang isang pares ng paa nito sa ilalim ng kama. Lihim siyang napangiti at napailing. "What the heck are you doing there?" tanong niya. Mabilis na nilukob ng kaba si Cassandra. Pakiramdam niya ay pulang-pula ang kanyang mukha na para bang kulay ng isang hinog na kamatis. Hindi maalis sa isip niya ang ginawa ni Rafael kanina, kaya naman naisipan niya na lang magtago. "Get out there!" sigaw ni Rafael, saka napangisi. "Kapag hindi ka lumabas dyan mapipilitan akong gapangin ka. Don't try me, Mrs. Roosevelt." Nagtaasan naman ang balahitbo ni Cassandra at mabilis na lumabas ng kama. Tumayo siya at mabilis na muling humiga habang hindi pa rin tinatapunan ng tingin si Rafael. Kinuha niya ang isang unan at kaagad na nagtalukbong ng kumot. Napangiti si Rafael. Alam niyang nanonood si Cassandra kanina, kitang-kita niya yun sa salamin na nagre-reflect sa pintuan. "You're so amazing, wife," pagpuri niya kay Cassandra na tanging sa isip niya lamang isinambat. Dumiretso siya sa sofa malapit sa veranda dala ang isa pang unan. Hindi siya ganun kabaliw para tumabi sa baga na maaaring magdulot ng apoy. He needs to stay away from Cassandra tonight. At tuluyan na rin namang dinalaw na ng antok si Cassandra. Kinabukasan nagising si Cassandra dahil para bang umikot ang kanyang kalamnan kasabay nito ang kirot sa kanyang sentido. Mabilis siyang bumangon dahil ramdam na niya na masusuka na siya. Dumiretso siya sa cubicle at doon basta na lamang sa muka. Nakailang duel siya bago lupaypay na umupo sa gilid habang nakapikit pa rin. Mukhang naging matindi ang tama ng alak sa kanya mula kagabi. Hanggang ngayon ay pinaparusahan siya at nahihilo. "Kaya mo bang tumayo?" Narinig niya ang boses ni Rafael na para bang sobrang lapit lang nito sa kanya. Umiling siya. "No, I don't think so. My head hurts," tugon niya. Naramdaman na lamang niya bigla na may bumuhat sa kanya ng pa-bridal style. Kaagad siyang napadilat at muling napapikit nang ibaba siya ni Rafael sa bathtub at binuksan ang shower. "What the, Rafael, ang lamig. Why did you do that?" sigaw niya. "Sorry mi amor, but that will help," nakangiting sambit ni Rafael saka siya iniwan. Kung ano-ano na lamang ang tinatawag sa kanya ni Rafael. Pero sa tingin niya ay ito ang isa sa pinakamagandang tinawag sa kanya. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mi amor. In Spanish, ito ay my love. Napangiti siya sa isiping espesyal siya kay Rafael, ngunit nawala kaagad ang ngiti niya nang maalala ang nangyari kagabi. Simula sa puntong hinalikan niya ito, hanggang sa pangyayaring nakita niya ito. Nagmamariyang palad, mabilis siyang lumubog sa tubig ng bathtub at saka sumigaw. Nakakahiya, saka siya muling umahan. Paano niya ngayon haharapin si Rafael? Kung palagi niyang maaalala ang nastsihan niya, kung gaano kamaskulado ang katawan nito, at kung gaano kalaki, kahaba ang kaibigan nito sa pagitan ng hita, magpapanggap na lang ako na parang walang nangyari. At kakalimutan na hinalikan ko siya. Tama. Alam naman ni Rafael na lasing siya, kaya siguradong hindi na nito ipiplet ipaalala sa kanya ang nangyari kagabi. Tama iyon. Kung ipilit man ni Rafael ay titiyakin niya na acting siya ng malupet. "Bilasan mo maligo, they waiting us for breakfast,"
Rinig niyang sigaw ni Rafael. Mauna ka nang bumaba. Ikaw na muna ang tumingin sa mga bata, hindi ko pa kayang magmadali. Do you need to take meds? This time ay nasa pintuan na si Rafael. Lihim na napangiti si Cassandra. Talaga bang inaalala siya nito? No, ibababad ko na lamang muna ang sarili ko rito sa tubig. Okay, call me if you need anything. Sure, thank you. Nang matapos siyang maligo ay tanging bathrobe lamang ang balot sa kanyang buong katawan. Sinilip niya muna ang bawat sulot ng kwarto upang masigurado na wala na roon si Rafael. Nang makitang wala na ito ay saka lamang siya lumabas. Nabigla siya nang may biglang humawak sa balikat niya at pinasandal siya sa pader. Ngayon ay na-corner na siya ni Rafael. Nakatitig ito sa kanyang mga mata pababa sa kanyang labi. Ano bang? Naputol ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang siyang silan ng halik ni Rafael. Nanlaki ang mga mata niya at para bang nawala ang sakit ng ulo niya dahil mas nag-focus ang utak niya sa nangyayari. Nang humiwalay si Rafael ay para siyang natulala at nakatitig lamang sa tila ng aakit na mga mata ni Rafael. Good morning mi amor. Gumanti lang ako dahil sa ginawa mo sa akin kagabi. Nababaliw ka na ba? Galit-galaitan niyang tanong. What a great morning, isn't it? By the way, your lips taste better. Tumalikod na ito at naglakad palabas ng pinto. It's delicious. Dagdag pa nito at naiwan na lamang siyang tulala.